Plunder case versus VP Sara Duterte. Mababasura lamang. Nako, eto, panoorin natin ang paliwanag po dyan ng isang magaling na abogado kung bakit niya nasabi yan. Ito ang video. Nagsampa ng kasong plunder, itong apo ni Cory Aquino na si Kiko Aquino D na nagrereklamo laban kay VP Sara ng plunder. Now, alam natin na nabasura na ng Korte Suprema yung impeachment complaint ni Sara Duterte, kaya safe si Sara from another impeachment complaint until February next year. Pero February is only 4 months from now. Sa tingin ko nga, plano nila na buhayan muli ang impeachment na yan, pero sa tingin ko wala nang mangyayari. Kasi po, halos eleksyon na by 2026. No? At talagang alam naman natin na wala pang kandidato na lumalapit sa magiging pagkapanalo ni Sara Duterte kung ang eleksyon ay mangyayari ngayon. Kaya naman hindi ako magtataka kung talagang lahat ay gagawin nila para sirahin si VP Sara, gaya ng ginawa nila kay VP Binay noon. No? Pero wala naman po silang magagamit laban kay VP Sara. No? Si kay VP Binay, pinakita nila yung drone shots dun sa malawak niyang farm dyan sa Batangas. At talagang tingin ko yun ang nakasira kay VP Binay, kasi talagang nakakashock naman talaga kung makita mo kung gano'ng kagarbo yung kanyang farm sa Batangas. Bagamat isipin po natin, no? Kapag malaki naman ang lupa sa probinsya, hindi po nakapagtataka yan dahil mura naman po compared to Metro Manila ang mga lupa sa probinsya. So sa akin, hindi pa rin deserve ni VP Binay yung ginawang paninira sa kanya ng kanyang mga kalaban sa politika. At sa tingin ko, walang ganyang baho na mailalabas laban kay VP Sara, because si VP Sara has always had a very humble life. No? Yan ang namana niya sa kanyang ama, na talagang ang pamumuhay na normal, na humble, hindi marangya, walang kapritsyohan sa buhay. Yan naman po ang pang-araw-araw na buhay talaga ni VP Sara. So wala sila makikuhang baho gaya ng nakuha na yung mga marangyang mga palasyo laban kay VP Sara, o di naman kaya kay Erap Estrada, na ganyan din ang nangyari, no? Yung mga larawan ng iba't ibang mga mansyon ng mga asawa ni Erap Estrada. So sa tingin ko, walang mangyari sa impeachment nila dito sa darating na Pebrero. So ang ginagawa ngayon na nagsabuat ang puwersa ng Dilawan at ng Marcos ay susubukan nila ngayon sa ombudsman. At ang dahilan nga daw kaya tinalaga si Boying Remulla bilang ombudsman para nga po makasuhan itong si VP Sara at tuluyan na matanggal bilang Vice President nang mawala yung pinakamalakas na kalaban ng mga Marcos sa susunod na eleksyon sa 2028, kung meron pang 2028. Dahil ako naniniwala ako na pag hindi pa natin pinatanggal itong Marcos Jr. ngayon, baka wala na tayong 2028 na aabutan pa. Anyway, pag-aralan natin, pwede nga ba na yung mga kaso gaya ng sinampa ni Kiko D ay maging dahilan para matanggal sa pwesto si VP Sara? Kasi ang sinasabi nila, ang merong immunity from suit lamang ay ang presidente. Alam niyo, wala sa saligang batas yan na meron siyang immunity from suit. Pero sabi ng Korte Suprema, yan ay nakabase doon sa separation of powers na sinasabi na nakasaad sa ating saligang batas, at yung katotohanan na kung ang presidente ay hahayaang makasuhan ng kung sino-sino during sa kanyang termino, baka wala nang magawa ang presidente kung hindi mag-file ng depensa sa kanyang mga napakadaming kaso pwedeng ihain sa kanya. Dahil alam naman natin, talaga naman maraming magiging kaaway ang presidente sa larangan ng politika. So, ang sabi ng Korte Suprema, yung immunity from suit ng presidente implied from the separation of powers, at saka yung practical na konsiderasyon na kinakailangan makafocus ang presidente sa kanyang trabaho bilang isang presidente. Pero walang ganyang provision pagdating sa Vice President at iba pang mga impeachable officers. So ang tanong, palibhasa, ang meron lang immunity from suit ay presidente, pwede bang matanggal sa pwesto ang isang impeachable officer gaya ni VP Sara na wala namang kinikilalang immunity from suit habang sila ay nasa opisina? Well, alam niyo po, dalawang kaso na nadesisyonan ng Korte Suprema dyan. Yung Inre Gonzalez na isang ombudsman na pinapakasuhan din, at saka yung isang kaso na Villa, kung hindi ako nagkakamali. Ang sabi ng Korte Suprema, nakasaad sa saligang batas na ang presidente, ang vice president, ang mga chairman at members ng constitutional commissions ay pwede lamang matanggal sa kanilang posisyon sa pamamagitan ng impeachment. Now, ano ang problema kapag ang vice president ay kasinasuhan ng plunder? Well, ang vice president, ang plunder po, kapag yan ay napatunayan at ikaw ay nahatulan ng guilty, meron po yung penalty ng perpetual disqualification from office. At kapag ikaw ay napatawan ng ganyang tinatawag na accessory penalty, yan ay magresulta sa iyong pagkakatanggal sa iyong posisyon bilang isang impeachable officer. Kaya ang sabi ng Korte dun sa Gonzales at dun sa kasong Villa, ang ibig sabihin nito, ang lahat ng impeachable officers, hindi lamang ang presidente, kasama ng vice president, ang chairman, at saka ang mga miyembro ng Constitutional Commission at ang ombudsman, ay hindi po pwedeng kasuhan
ng kasong kriminal na po pwedeng maging dahilan sa kanilang pagkakatanggal sa kanilang posisyon. Dahil ang sabi ng saligang batas, yung mga impeachable officers na yan ay po pwede lamang matanggal sa pamamagitan ng impeachment. At dahil ang kaso na ihahain sa kanila ay po pwedeng maging dahilan para sila ay matanggal sa kanilang posisyon, hindi sila po pwedeng litisin habang sila ay nasa pwesto dahil kapag sila napatunay nagkakasala, yan ay magresulta sa accessory penalty ng perpetual disqualification of public office kasama na yung pagtanggal sa kanilang posisyon. Kaya nga po, bagamat po pwedeng mag-imbestiga ang ombudsman laban hindi lamang sa vice president kundi na rin sa presidente at lahat ng mga impeachable officers kasama na ang Chief Justice, Associate Justices, Chairman, members ng Constitution Commission at ng Ombudsman, hindi sila po pwedeng magsampa ng kaso habang sila ay nakapwesto. Dahil pag napatunayan na sila nagkasala sa mga kasong ito ay magre-resulta sa kanilang pagtatanggal sa pwesto at ang sabi nga ng ating saligang batas, po pwede lang silang mapatanggal sa pamamagitan ng impeachment. In other words, walang mangyayari dyan sa kasong sinampa ni Kiko D. Hindi ko nga maintindihan bakit pa siya nagpagamit sa mga loyalista na apo pa ni Cory mismo ang nagsampa ng kasong plunder laban kay Sara Duterte. Uulitin ko po hindi po magkalaban sa politika ang mga pamilyang Aquino at Duterte. Si Tatay Digong at ang kanyang nanay na si Lola Soledad ay sinuporta po kay Tita Cory. Sila po ang naging tao ni Tita Cory noong 1986. So nasa kali po si Soledad, nasa kali po si Tatay Digong at bilang pagkita ng pagsukli ng or utang na loob sa kanila ay inappoint po ang ating Tatay Digong bilang OIC nga po ng Davao nung nakaupo na si Tita Cory. At po ay patunay na talaga magkaalyado ang pamilyang Aquino at Duterte. At itong alyansa naman po ay hindi lamang politika kasi si Mami Soledad naman po ay hindi politika. In fact, si Tatay Digong ng mga panahon na yun wala rin sa politika. Siya po ay piskal. Ang nasa politika ay yung ama ni Tatay Digong na sumalangit na noong mga panahon na yun, no? Na naging governor dati ng isang Davao province. At saka naging cabinet din secretary ng parang public works and highways po ata yun, kung hindi ako nagkakamali. No? So, ibig sabihin po, unang-una hindi natin alam ba't ginawa ni Kiko yan. At hindi natin alam kung bakit ang mga dilawan ngayon ay mas pinapaboran pa ang Marcos na siyang pumatay kay Ninoy Aquino kaysa sa mga Duterte. Now, nung nakipagsanib puwersa po ang Duterte sa Aquino, hindi po yan dahil labang nais nilang manatili sa politika. Kasi mga panahon nga po yun, wala pong miyembro ng Duterte family na nasa politika. Ginawa po yan ng pamilyang Duterte na makipagsanib puwersa sa Aquino dahil alam nila na si Marcos ay banta sa demokrasya ng Pilipinas. Dahil siya ay diktador, dahil siya ay kurakot, dahil siya ay mamamatay tao, nanonorture at nag-enforce disappearance ng mga tao. So, ang pinaglalaban po ng Duterte nung sila ay nakipagsanib puwersa sa pamilyang Aquino ay para po sa mabuting pamamalakad ng gobyerno para salbahin ang demokrasya sa kamay na isang diktador. Hindi po yan dahil lamang sa mga personalidad. Dahil alam naman natin kung personalidad lang pag-uusapan, sino ba naman si Cory Aquino, isang housewife, no? Pero nasuportahan siya ng mamamayang Pilipino dahil nga po siya ay naging simbolo ng demokrasya. Na kapag tayo sumuporta kay Cory Aquino, sinusuportahan natin ang demokrasya para sa Pilipinas. So she literally became the figure of democracy in the Philippines. At kaya naman kinilala si Cory Aquino sa buong daigdig na sa hanggang ngayon ay hindi ko po binabaliwala. Talaga naman pong importante naging papel ni Tita Cory. Bagamat marami rin pong hindi naging masaya sa kanyang termino dahil yung korupsyon nagpatuloy sa kanyang gobyerno. At ngayon nga po hanggang ngayon, ang duda natin, itong pamilyang Aquino ay sumusuporta sa mga Marcoses dahil nga po doon sa 24 billion na inaward ng Court of Appeals as just compensation para sa Hacienda Luisita. Napakalaking halaga po yan, no? At yung 24 billion, sigurado pong pwede na magpresidente si Bam Aquino kung ang kanila ay makukuha yan sa susunod na eleksyon. So hindi po malayo na makakalaban talaga ni Sara Duterte bilang presidente kung aabot pa tayo ng 2028, walang iba po si Bam Aquino. At si Bam Aquino, gagastusin lang niya. Miski 1/4 lang ng 24 billion, panalo na siya. Siguradong sigurado na yan. Yung mga tycoon pa, yung mga mayayaman, talagang mga Castilaloy at mayayamang mga Chino na talagang magbibigay pa, ay baka ang war chest po niyan si Bam Aquino umabot yan ng 20 billion. Tingnan natin kung matatalo niya ang popularidad ng Sara Duterte kung siya ay meron 20 billion para ibili ng airspace, para sa ads, at para ipamigay sa mga lokal na mga politiko na kukuha ng boto para kay Bam Aquino. So yan po ngayon ang dahilan kung bakit nagsasanib puwersa ang Aquino at ang Marcoses. Pero ang pakiusap ko, huwag po sanang ibenta ang demokrasya para lamang sa ilang pirasong pilak ng ginto. Dahil yan naman po ang dahilan kung bakit naging bagong bayani si Ninoy Aquino, inaalay ang buhay, umuwi sa Pilipinas, miski alam niya na may banta sa kanyang buhay, no?
At sana nga po, tayo naman po ay bigyan ng kahalagahan ang demokrasya dahil nakita na natin na nung minsan ang talagang pinakamalaking banta sa ating demokrasya ay ang Marcos Jr. At ngayon, dahil nga sa korupsyon at lantaran ng pagnanakaw nangyayari sa administrasyon ni Marcos Jr., pinakamalaking banta na naman sa ating demokrasya ang Marcos Jr. Pero ang mabuting balita po, mas kinagpagamit si Kiko D sa mga Marcoses para dito sa PR stunt na kasuhan si Inday Sara Duterte para sa plunder. Wala pong mangyayari dyan. Dahil nakasaad na po sa desisyon ng Korte Suprema sa Gonzales at sa Villar na hindi po pwedeng kasuhan ang impeachable officer gaya ni Vice President habang sila'y nakaposisyon dahil ito'y po pwedeng magresulta sa isang desisyon ng perpetual disqualification from public office na dahilan para malabag yung ating saligang batas na nagsasabi ang mga impeachable officers gaya ng Vice President po pwedeng lamang tanggalin sa pamamagitan ng impeachment. Kaya nga po, ako, sinasabi nila na kaya daw tinalaga si Boyeng Remulla bilang ombudsman ay dahil pakukulong niya si Sara Duterte for plunder. Ang pinakamaingay po dyan ay yung si Amy Marcos na tinatawag ng maraming mangga, i.e. manggagamit. Sa akin po, legally impossible. Hindi po yan papayagan ng Korte Suprema. Kaya nga po ako naniniwala ako na itong si Ombudsman Boyeng Remulla may pagkakataon po para ilagay ang kanyang pangalan bilang isa sa pinakamabuting Pilipino kung gagawin niya ng tama ang kanyang katungkulang bilang ombudsman. Baka mahigitan pa niya ang pagmamahal ng tao na pinakita kay Conchita Morales kung siya ay magiging tapat sa kanyang tungkulin at tapat sa saligang batas at iwasan ang pagsampa ng kaso na alam namang niyang hindi po pwedeng isampa laban kay Sara Duterte. Kaya po ako itaga nyo sa bato. Hindi po ako isa dun sa nagsasabi na kaya tinalaga si Boyeng Remulla ay para ipakulong si Inday Sara Duterte. Una-una, legally impossible. Secondly, naku po, mamuntik nang mamatayan si Boyeng Remulla nung kailan lamang at sa tingin ko naman, iaalay niya yung natitira pa niyang buhay sa mundong ibabaw para naman po maalala siya ng taong bayan na mayroong pasalamat at respeto na tama ang ginawa niya sa kanyang katukulan. Sa tingin ko po, hindi mangyayari na si Boyeng Remulla ang magiging dahilan para maaresto si VP Sara dahil imposible nga po yan dahil meron na pong desisyon ang Korte Suprema tungkol dyan at malinaw ang lengguwahe ng ating saligang batas. Pwede lamang mapatanggal sa pwesto isang Vice President sa pamamagitan ng impeachment. So hindi ako magtataka kung sila'y bubuhayin nilang impeachment sa Pebrero, pero wala na po yung mangyayari. Kasi yung mga politiko na kinakailangan bumoto para sa impeachment sa Kamara, magaling po ang pulso ng bayan dyan, pulso sa publiko. At alam nila na dahil paparating na ang 2028 elections, hindi na po yan para galitin pa nila si Inday Sara Duterte. Tignan ninyo. Nung minsan na nagpunta na sa Kongreso, itong si Inday Sara, itong Kongresong ito, itong 20th Congress, abay tinatawag na siyang Her Excellency, na mga walang yang binabastos siya nung 19th Congress. Siyempre, alam nila ito nang susunod na presidente, bakit mo pa babastusin? Magaling po ang pulso ng mga politiko pagdating sa politika. Kaya asahan ninyo, wala na pong mangyayari dyan sa impeachment na yan, bukod pa sa katunayan na bangkarote na pong gobyerno at wala nang gagamitin si Marcos Jr. na bala para bilhin ang mga lagdana naman ng mga kongresista. So, sa mga naniniwala na ang Tatak Duterte ang susi para sa pag-unlad ng bayan at para magkaroon muli ng tunay na demokrasya sa ating bayan, pwede po kayo makatulong ng mahimbing dahil wala pong mangyayari dun sa kasong kriminal na isinampa ni Kiko D. Kinakailangan antayin pa muna po bago matapos ang termino ni VP Sara kung hindi siya magiging presidente sa 2028. Dahil kung siya magiging presidente sa 2028, hindi pa rin po pwede pong galawin ang kasong kriminal laban sa kanya until matapos ang kanyang termino bilang presidente. So, kulang po tayo at sa tingin ko naman po, nandyan po ang Panginoon at nandyan ang taong bayan para itaguyod ang ating saligang batas. So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at sana tayo'y Grabe, hindi talaga nila titigilan si VP Sara Duterte. Ay sigurado naman maging pangulo talaga yan pag hindi nila mapipigilan. Kasi pag mga takbong pangulo ng Pilipinas yan sa 2028, sino yung pwedeng ipantapat nyo dyan? Yung si Risa Hontiveros? Kasi sabi sa hula may naghula na magaling na mga manghula ang sabi, babae daw ang magiging presidente sa 2028. Pwedeng si Risa Hontiveros, pwedeng si Leni Robredo, at pwedeng si VP Sara Duterte. Kaya malamang ay itong si VP Sara Duterte ay talagang pipigilan nila to kasi akalain mo sa dami ng ginawa nilang paraan sa paninira kay VP Sara Duterte, pina-impeach, kung ano-ano yung mga binabato nila sa mga Duterte. Abay, ang dami pa rin nagtitiwala.
ang trust rating hindi pa rin kayang abutin ni Junior. Nangunguna pa rin si VP Sara Duterte na pinaniwalaan at nagtitiwala sa kanya ang taong bayan. O ayon po dito kay Lai Sairo, hindi matatanggal si VP, magiging presidente pa siya. Naku, masakit sa tainga po ng mga anti-Duterte yan. Ayaw nilang mangyari yan. Sabi ni Ana Eusebio, ikaw nga pala ang the best na spokesperson ng panahon ni Duterte, unlike Claire. Nako, yan po yung sabi po ni Ana Eusebio. Kinumpara po itong si Harry Roque at si Auntie Claire. Naku, si Auntie Claire, ano ba naman kayo? Mas okay po si Auntie Claire. Maraming natatawa pag nagsasalita na siya. Oo. Ito sabi ni Edgardo Serrano. Simple lang ang reason, sir, kung bakit ganyan ang ginagawa ng mga dilawan kay VP Inday Sara Duterte. O ito yung paliwanag ni Edgardo Serrano. Sa tingin lang naman niya, ito yung pwedeng mangyari. Inul na lang munang alisin sa landas ng dilawan si VP Inday Sara, at pag nangyari na wala na si VP Inday Sara, tsaka nila kalabanin si BBM. Pag hindi nila magawang maalis si VP, saka pa lang siguro posibleng magsama ang dilawang Pinklawan at si BBM. Pero once na maalis sa landas ng dilawan o Pinklawan si VP, at the time na pwede na rin nila kalabanin si Marcos. Ano kaya sa palagay nyo? Yan po ang posible. Pwede rin naman. Kanya-kanya naman ang tactics sa politika yan. Paano maibalik sa mga dilawan ang Malacanang? Pwede rin no? Ano kaya sa tingin nyo? Ito ba ang tactics nila? Kasi kung uunahin nila si BBM, ay magiging Pangulo si VP Sara. Once na maging Pangulo yan si VP Sara, mahihirapan talaga sila. Yan ang katotohanan. Kaya malamang may punto din po ito sa tingin lang naman ni Edgar, sa tingin lang naman niya ni Edgardo Serrano. Kayo, ano kaya sa tingin nyo? Bakit puro VP Sara sila ngayon? Sa nangyayaring korupsyon, yung mga sa kabila ng mga nagrarally, damay na naman ang mga Duterte. Di ba? Eh, si VP Sara Duterte ba ang pumirma sa budget na yan? Ini-insertion or mga proyekto sa maanumalyang flood control projects ay hindi nyo kayang ma-connect sa mga Duterte yan. Tapos yung mga nagrarally na iba, Marcos Duterte ang ayaw nila. Eh bakit? Idamay nyo naman ang Duterte. Isisingit talaga nilang Duterte palagi. Pag may negative, Duterte na naman talaga. Yun nga, natatakot talaga sila na si VP Sara maging presidente. Pero mapipigilan nyo ba yan? Kung ang taong bayan ang may gusto niya. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.